So guys, eto nga pala yung gagawin natin dito sa isa kong ahas. Second clutch, ito yung ahas. Kasi meron siyang, may umbilical cord pa siya nakatouch. So, ang ginagawa daw kasi dito ay tinatanggal yung umbilical cord by ligation, by the process of ligation. So, kailangan natin ng sinulid. Katulad ng mga baby na hinugupit yung umbilical cord, kailangan nating tanggalin. Kasi, bakit hindi mo hayaan na lang? Kasi, unang-una, yung mga ahas, katulad nito, na itong example natin ngayon, ito, kunin natin siya ngayon, ay hindi na pwedeng matanggal yung umbilical cord niya kasi unang-una dapat naka-develop na, ay dapat nasa loob pa lang siya ng ano niya, ng itlog niya, natatanggal na yun. Dapat natatanggal na or nawawala na, na-absorb niya na or something like that. Pero ito nagkataon dito, wala nandito. Ito yung umbilical cord niya. Before, malaki yung umbilical cord niya, ngayon maliit-liit na lang. So ang gagawin natin dito is the process of ligation. So ready? Okay? So, yun lang ha. Hindi ako doktor, hindi ako vet or something, pero ito yung nakikita ko. Pero ito yung na-research namin paano gagawin dito. Kasi bakit? Pag hindi mo tinanggal to, teka lang, magulo siya. So, pag hindi mo matatanggal to na maayos, ay pwede siya pwede siya mamatay. So, ang tawag pala doon is umbilical hernia. Magkaka-hernia siya. So, ang gagawin natin, medyo makulit na tong ahas ko, ay itatali namin yung umbilical cord or ikakat namin. Itong taling to, sinulid na to. Ang kulit nga, no? Itong sinulid na to ay gagawin kong tourniquet. Itong sinulid na to. Huwag mong pakita yung ano ko, ha? Baka nakikita mo, ayan. Gagawin tourniquet. Tapos, ay itatali ko dun sa part ng umbilical cord niya kasi kailangan nang tanggalin. Matagal na, medyo matagal na yung umbilical cord niya. So, yan. Okay? So, sana ma-focus ng assistant ko, yung anak ko, yung mangyayari. So, ito yung umbilical cord. Ang gagawin ko, itatali ko. Yan, hanapin natin ang umbilical cord. Yan o. Yan yung umbilical cord. Tapos, itatali. Parang kailangan ng assistant. Aryan. Dito natin itatali siya para matanggal natin yung umbilical cord kasi magkakaroon siya ng luslus eh. Yan, hernia. Tinatawag nilang hernia. Yan, tumutuka-tuka na siya. Yan, galit na siya. So, yan, nagpapanik na siya. So, kailangan ko ng assistant dito. Papanik attack na siya, diba? Kasi, hindi natin alam. May blood flow pa eh, diba? So, yan. Ewan ko, tutukain ako nito. Tutuklawin ako nito. Pero kailangan eh. Kailangan na siyang iligtas. O yan na, tinali ko. Itatali na mahigpit dapat to eh. So yun. Pag hindi, ayan, tinukay. First time ako matuka ng baby ha. So yan, kailangan talaga kasi yan. Kasi medyo ano siya, masakit siya. So hindi ko alam kung paano kasakit to para sa kanya, pero kailangan na natin siyang iligtas. At yun, hindi siya nagpa-participate, diba? Isa pang tali, dapat medyo mahigpit. Siyempre, ililigtas natin siya. Tawag dito sa ay ligation, ha? Apa. Ang tawag dito ay ligation. Kailangan lang natin siya maligtas yan. So, yan, pag kunyari natali nyo na, ang gagawin nyo, ikakat nyo na doon sa part na so, ikakat na natin siya dito sa part na ginupitan natin. So, make sure na andun para walang bleeding na mangyayari. So yan, tingnan mo, nakat ko na. Yan, yung tali na yan is serving as tourniquet yan para sa kanya. Para mawala yung supply ng, para wala lang, na-detach na siya doon sa remaining umbilical cord. Eh, no? Focus natin ha. Yan, nakatali yan. Ang tawag dyan ay ligation. Again, hindi po ako doktor, hindi po ako vet, pero ito po yung na-research ko. Kasi pag hindi natin ginawa to, mamamatay yung ahas. Magkakaroon siya ng hernia. So yun, sana may matutunan kayo. New learnings to sa akin at sa iba rin. Ayan. Ayan. And here he is right now. Alam ko naka 1 month na siya sa akin. So you know, boy naman siya. So success ang ginawa nating ligation sa kanya. Yun, by the way, lalaki to.
So, yun lang guys. Bye!